Good afternoon, Senator Rafi. Kanina pa ako kayo nakikinig. Ano pong inyong reaksyon? Kaya po ako nag-post, Senator Rafi, kasi on the way po siya sa amin, pauwi na, bigla na lamang pong hindi na siya nagparamdam. Kapag tinatawagan siya, pinapatay niya. Tapos nung nag-message po yung wife ko, sinin na lang niya, as in sinin. So sa madaling salita, tinakbuhan niya na talaga kami. Ngayon po, Senator Rafi, kaya ako nag-post after 5 days kasi nag-post siya na nasa Tulfo siya. So nag-post ako for awareness kasi, Senator Rafi, may takot kami. Dahil kung mababasa niyo yung screenshot, sinend namin sa tao niyo, nagsasabi siya na may death threat siya. So kailangan kong mag-post para malaman ng mga tao kung sino man yung naghahanap sa kanya na hindi na siya sa amin, connected. Yung 44,000 na yun, ako malakas ko ito po, hindi niya bababayaran yan eh. Kasi hindi na nga po nagparamdam bigla. Kung mababasa niyo yung screenshot, ang nakalagay, on the way na siya, inaantay po siya ng biyanan ko sa bahay para umuwi. Pero hindi po siya tumuloy, wala nang ni isang text as in wala. So ngayon, Senator Rafi, ang tanong ko, kung talagang may plano siyang bumalik, bakit hindi na siya nagpaparamdam sa amin? Nagparamdam lang siya kasi pinost. Pinatay ko po talagang cellphone ko, sir, kasi inagaw po ito ni Kapitan eh. Ha? Bakit inago po ni Kapitan? Kasi nandito po lahat yung video niya. Pero nakita mo yung mensahe nila. Hindi ko po talaga nabasa as in po. Ma'am, scene nga eh. Opo, siguro po yung napag-ano po, sir, na nag-open lang po siya yung messenger. Pero hindi ko Nag-open po ng talaga sarili messenger? Hindi, nahawakan ko po kasi nung time na nagpapanik po ako nung 4 na yun po. Hindi po totoo. Sir Rafi, may ebidensya kami kasi nga po nasa Japan ako. Kailangan paglapag namin ng NAIA, maitakbo po sa ER yung anak ko. So ngayon nag-uusap kami, nasaan ka na? Sabi niya, nasa van na siya, nakabiyahe na pa Cubao. Ngayon po, time to time, mini-message namin siya kung nasa na siya. Ang sagot naman niya ay nakabangga daw yung sinasakyan niyang van. So sabi ko, sendan mo ako ng screenshot kasi kailangan ko malaman eh. Cargo kita eh. Ayun, doon niya na binanggit na may death threat na nga ako, sunod-sunod problema ko at hindi na nagparamdam. So paano niya sasabihin na agaw ni Kapitan? Ikachat pa namin siya nung gabi na yon. Pero nakapag-post siya ng picture kasama ng sekretarya niyo. O di ba? Kalokohan yung mga pinagsasabi niya. Ayun. At meron pa dito ma'am, sabi nyo kayo po ay nabangga at magpapakita kayo ng ebidensya, picture na kayo nabangga. Nasaan yung picture? Hindi po, sabi ko hindi po akong nabangga. Yung ano po, yung van po. Sana yung record? Kasi sabi mo dito sa text mo sa kanila, magpapakita ka ng picture at record. Nagpadala ho ba, Sir Nico, ng picture at saka record ng disgrasya? Yung Pinicturean pinadala lang po niya, pulis. Yung pinadala ko po Pulis niya lang yung po. pumunta sa amin pong pulis. May video na habang ikaw ay nagbibidyoke, yung dalawang amo mo, inaalagaan yung anak nila. Sabi nila rin po sa akin. Sila may utos na magbidyoke ka, kami nang bahala sa Sabi anak niya, namin. ate, mag-videoke ka po. Sir Nico. Sir Rafi, kami naman hindi kami madamot sa ganyan. Alam naman ni ate. Mabait yan. naman po yan Ako, sila. Yung pinabibidyoke po nila ako. Sa akin, okay lang yung Sir Rafi. Basta kunyari, namasyal kami. Bibigyan kita ng time magpahinga. Ganun nga po kami. Tinuturing namin na parang pamilya talaga yan. Kaya sobrang hindi ako makapaniwala. Bakit tinakbuhan kami? Hindi naman po talaga ako tatakbo, sir. Ako inaayos ko lang po talaga ang problema namin sa barangay. Ma'am Mary Ann, gustong-gusto kong tumulong sa mga taong katulad mo, mga kasambahay, security guard, sila usually mga naapi. Of course, ayoko naman na magagamit kami, magsisinungaling yung nagsusumbong, tapos masisirang reputasyon ng isinusumbong. Dito, base sa mga narinig ko, so far, mukhang kayo po ata may problema. Mabait po yung amo ninyo. Opo, binado po ako mabait. Aminado ka mabait. Kaya po, ang inano ko, bakit po na-post ni sir? Gusto ko lang po paano po ako Sir Nico, bakit daw po kayo nag-post? Iniwan niya kami sa ere na tatakutin niya kami na may death threat siya. On the way na siya. Tapos biglang hindi ka magpaparamdam. Kailangan ko pong gawin yun eh. For safety, una-una safety ng anak ko. Sir Rafi, pwede siyang mambaliktad eh. Pwede siyang kumanap na ibang trabaho dahil gamitin niya ako. Sir Rafi, tinan niyo December, nung kinasal siya, nung December 23 yata, bumabali yan. Okay, hindi na ako pumayag kasi nakaka 44,000 na. Nung New Year, bumabali uli panghanda. Hindi ako pumayag. Pangatlo, bumabali pamasahe. Kung pumayag ako sa tatlo na yon, may mindset na siya na hindi na siya magpapakita sa akin. So mas malaki yung makukuha niya. Sa madaling salita ako, Sir Rafi, kung titignan ko to, pera to, may plano na siyang hindi bumalik sa akin. Gusto niya na makakubra ng malaki. Kasi ako, Sir Rafi, sa mga tao ko, even driver, even sa kasambahay ko, sabi ko, kung ayaw niyo na sa akin, magpaalam kayo ng maayos. Kasi hindi ko naman kayo titigilan eh. Anong magagawa ko kung ayaw niya na? O, kunyari sa pera, Sir Rafi, yung utang na 44,000, wala naman akong, hindi naman kaya ng puso ko para pakulong ka eh. Kunyari talaga sabihin niya, uuwi na ako ng probinsya. Hindi ko na po kaya magtrabaho. Hindi ko naman kukulong ng bahay yan eh.
Opo, Magsabi lang po ng maayos. Wala ko nakita masama, ma'am, sa post. Sa totoo lang. Kasi facts yun mga pinost ng dalawang amo mo. At saka isa pa po, yung bang hindi mo pagparamdam sa kanila, isa pong malaking violation yon. Para sa akin ako ang tatanungin. Kasi kung ako ang amo mo, ginawa mo sa akin yon, sasama din ang loob ko. Magpo-post din ako. Lalo pat hindi ka na nagpakita. Paano kung may nangyari sa'yo? Kunyari na lang, missing in action ka. All of a sudden, nawawala ka, hinahanap ka ng mga kamag-anak mo. Sinong unang pag-iisipan? Amo. Kaya ang ginawa niya, hindi na sa amin konektado to. Kumbaga, sinabi niya na, kung nasaan man siya, wala lang akong kinalaman sa kanya. Paano kung may ginawang kalokohan? Di silang unang imbestigahan ng pulis. Kung tutusin, tama yung ginawa niya po.